Hello mga Inday! Good evening, ay good morning na pala dito Day kasi 12:30 na. Alam nyo naman yung shift ko mga Inday, nakakaloka 'di ba? Ang shift ko ay 12 p.m. hanggang 12:30 a.m. ng madaling araw. So ang uwi ko 12:30. So good morning na sa inyong lahat at good afternoon sa mga nandyan sa sa mga sa Pinas at good morning din sa mga nasa Riyadh. I think 5 o'clock or 6 o'clock na sa Riyadh ngayon in the morning. I'm not sure. Correct me if I'm wrong. So yun na nga guys, meron namang nag-comment dun sa ating sahod vlog, Emerut. OMG. Doon sa parang may nabasa akong hindi naman daw magiging millionaire. I mean, guys, milyonaryo na ako bago pa lang pumunta ng Amerika. Charis! Well, ang ipininta ko naman talaga dito ay hindi para maging milyonaryo. Para lang magkaroon ng komportableng buhay. Doon naman po sa mga nag-ask kung magkano talaga yung exact range o kaya ng range ng sahod o kaya ng kung magkano talaga yung exact na amount na sinasahod ko dito sa Amerika. Pasensya na po, hindi ko talaga po yun marireveal sa inyo. Again, ang sahod nyo po ay nakadepende sa inyong yung net ninyo nakadepende sa hourly rate ninyo. Yung hourly rate nyo naman nakadepende sa inyong specialty, area of specialization, kung saang state kayo, at kung saang, kung ilang years of experience ang meron kayo bago kayo mapunta dito sa Amerika. So, depende po talaga yun sa inyong years of experience at sa area of specialization ninyo at kung saan kayo nagtatrabaho, nursing home, hospital, rehab facility. Nako mga Inday, napaka-broad ng range ng sahod dito sa Amerika. Pero one thing that I can assure you, kapag napunta kayo dito, is iba talaga yung magiging sahod ninyo kumpara sa mga nagtatrabaho sa Middle East at sa sa Pinas. Definitely. That is why ako, based from my experience, I am so thankful and I am so grateful. Doon naman sa comment na maliit lang daw yung naiipon after tax. Well, malaki talaga yung tax. As in, sobrang laki ng tax mga Inday. Up to the point na wala pang isang taon nung nakita ko yung tax lahat, deduction, everything, umaabot na ng $20,000. Ilang months pa lang ako nagtatrabaho. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. 10 months pa lang, pero umaabot na ako ng halos $20,000 sa lahat na yun. Social Security tax, Ohio State Income Tax, Federal Tax, ganyan-ganyan. Nung tiningnan ko yung buong payslip ko from February hanggang November. So, nasa $20,000 na. Pero mga Inday, yung sweldo hindi mo talaga maikukumpara sa sweldo ko nung nasa Saudi Arabia pa ako. Nung nasa Saudi Arabia, much more nung nasa Pinas pa ako. Nung nasa Saudi Arabia pa lang ako mga Inday, yung sahod ko, yung naiipon ko after all tax and everything, yung net na savings ko is nasa 5. Pinakatipid na ako, 5,500 or 6,000 SR. So, ilan lang yun kung i-convert mo into dollars? Siguro nasa $1,500 lang. Malayo sa naiipon ko dito. At saka mga Inday, mga beshi, mga kunars, hindi ako masyadong pangod dito. As in, sobra. Eto nga, umuwi ako, nakakapag-video at nakakapag-vlog pa. So, hindi talaga siya nakakapagod kumpara nung nasa Saudi Arabia pa ako mga Inday.
Kasi nung noon na nasa Saudi Arabia pa ako, pag uuwi na ako hindi pa ako uuwi ng exact time, 7 o'clock ng umaga start ng duty hanggang 7:30. Usually nakakalabas kami 8:30 na or 8:15 na. Maswerte ka na kung makakalabas ka before 8 o'clock. So as in mga inday, nakakapagod. Umuwi akong nakalutang yung utak ko, tapos nakanganga ako, tapos nakalabas yung dila ko sa pagod mga inday, as in sobra. Pero dito wala. Nakakaloka, hindi masyadong nakakapagod day. Hindi sumasakit yung mga likod ko, yung mga buto-buto ko, lahat and everything, wala mga inday. Sulit na sulit mga inday. And please, mga inday, ang processing papunta dito sa Amerika ay napaka-tedious, napaka-complicated, napaka-difficult. Kung ang reason nyo lang para pumunta dito ay dahil sa pera lang hindi ako galit sa nag-comment. Kina-clarify ko lang kung ano yung katotohanan talaga. Ini-explain ko lang at ini-expound ko lang in details sa inyo mga inday. Kung ang reason lang ng pagpunta nyo dito sa Amerika is dahil lang sa pera, if I were you, manatili na lang kayo sa bansa kung nasaan kayo ngayon. Well, kung Pinas, siguro alis. Kung nasa Saudi man kayo, kung nasa UK man kayo, kung nasa Qatar man kayo, kung pera lang yung dahilan ng pagpunta nyo dito sa Amerika, if I were you, wag na lang. Kasi napakahirap ng NCLEX. I know someone who took the NCLEX for how many times, but still failed. I have a lot of colleagues who failed the NCLEX thrice, 4 times, 5 times. Kasi nga may comment ako doon sa Lifora about bad pop-up, and ang daming nag-PPM sa akin na mga nag-take ng NCLEX na bad pop-up, and eventually they failed actually. So alam ko kung gaano kahirap yung NCLEX, mapa next generation man yan or old NCLEX. So kung ang reason ninyo is na pera lang, manatili na lang kayo sa bansa kung nasaan kayo ngayon. Kasi feeling ko lang, ang nararamdaman nyo ngayon is that you really don't want to go here to the United States. What you are doing is finding justification na para magstay kayo sa bansa kung nasaan man kayo ngayon. So, if I were you, kung masaya na kayo dyan sa Qatar, Dubai, UAE, Saudi Arabia, UK, stay there. Okay? Baka yan yung makakabuti para sa inyo. At the same time, mga inday, pumunta lang kayo dito kung dream nyo talagang mag-Amerika. You know? O kaya dream ng mga anak nyo na maging US citizen, o kaya dream ng mga anak nyo na tumira dito sa Amerika, kayong mga magkakapamilya. Pero if it's just for money, just stay there. Okay? Mataas ang sahod dito, pero kailangan mo ng motivation para magpatuloy sa buhay. Kailangan mo ng matinding pinanghuhugutan. Okay? Para makapag-survive ka dito. Kasi hindi madali ang buhay dito mga inday. As in, nakakaloka. Ayan mga inday. Ay nako, nagpapainit lang ako ngayon. Dito sa Amerika, since malamig yung panahon, dapat ipainit mo yung car bago mo imaneho para hindi naman masira yung makina. 'Di ba? Kasi nga medyo malamig-lamig na yung panahon ngayon. Though hindi pa siya nag-i-snow, 'di ba? Ayan, mga inday. Pasensya na at hindi ko talaga ma-detail kung magkano yung sinasahod ko dito. Pero, one thing is for sure, based from my own experience, mga inday, malaki ang naiipon ko dito kumpara nung nasa Saudi Arabia pa ako. Okay? Babush na mga inday! Nakakaloka! Baka sabihan nyo na naman na fake yung tawa ko. Sige na, babush na at magdadrive pa ako. Mga 20 minutes drive din ako from my hospital papunta sa bahay. Sige na, bye-bye!